Sorry. Salamat sa ating buting MC. Puri ng Diyos. At muli, magandang umaga sa inyong lahat, sa ating lahat, sa ating mga kapatid dyan sa online. Pasihan tayo ng Panginoon at harinawa ang umagang ito'y maging hitik sa bunga. No? Sa bunga ng kapayapaan, sa bunga ng pag-ibig, sa bunga ng pusong matalimahin at handang magbago. No? At isa sa pinapangarap ng bawat isa, hindi tayo matulad doon sa mapunta doon sa kasiraan. Ano? Yung bang itatapon, igagapos at isusunog. Hindi tayo doon. Sapagkat darating ang panahon, pagdating ng ating Panginoon sa ating mga pag-aaral, ang bawat inihasik ng bawat isa, ng bawat tao, ay siya niyang aanihin. At sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos, sa bawat panahon, sa kanyang mga utusan, sa kanyang katwiran, doon hahatulan ang bawat isa sa atin. Paano ang bawat isa haharap sa Panginoon upang mabigyan kung ano ang narapat ayon sa ating gawa. Sa ating pag-aaral, makita natin sa isang talinghaga na noong unang panahon pa, ng panahon ni Propeta Isaias, meron na nabanggit, no, na maghahayag ng mga talinghaga. No? Yung talinghagang ito ay ipinahayag ng Diyos doon sa kanyang kinaluluguran. Hindi lahat ng salita o bawat inihasik ng Panginoon, hindi lahat nauunawa. No? Sabi sa ilang salita, sabi doon sa alam na natin ito. Sa unang Korinto, tingnan natin sa unang Korinto. Nasa chapter 2. Ito na. Sa ibang salita, meron yan eh. Sa Isaiah chapter 6, 9, and 10. Pakibasa po doon ha. Dito ako sa 2:9. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at hindi narinig ng tainga, ay hindi pumasok sa puso ng tao. Bakit hindi sila pumapasok sa kanilang puso? Sa bawat salita, ba't hindi pumapasok? Kahit yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, na itong mga taong ito, na may katungkulan, no, sa gawain paglilingkod sa Diyos, nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, hindi nila maunawaan ang anumang bagay na galing sa Diyos. Hindi nila maunawaan. No? Kaya sabi nito, hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Subalit doon sa mga pinagkaluban, sabi sa ilang mga talata, no? Sa mga pinagkaluban, sabi doon sa Lucas, sa chapter 8, verse 10. Ito. Alam natin kasaysayan na, babay lang po natin. At sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Latapat sa mga ibay, sa mga talinghaga, upang kung magstingin ay huwag silang mga kakita, at mga karinig ay huwag silang mga kaunawa. So yun ang mga proseso ng Panginoon. Dahil nga, nagsikapal ang kanilang puso, kung bakit, panay talinghaga kung sila'y kinakausap ng Panginoon. Ng puro talinghaga. Pero doon sa mga lingkod ng Panginoon na kanyang mga tinawag, nung una pa,
ipinagkakaloob sa kanila yung pagkaunawa. Kaya sa ating arili, makita natin na nabanggit ng ating mga kapatid. Sa kanyang pagsasaysay, sabi ganito, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. No? Makita nyo, yung kanyang inaasik, isang mabuting binhi. Mabuting binhi. No? Ngayon, sa isa naman, habang samantalang nakatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng pagsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. So meron pala, no, kung bakit pala nakapagtataka, no? Sa isang natural, no? Sa isang natural na maghahasik ka ng binhi na mabuti. Makita mo pag yun ay umusbong, nakita mo, di ba? Magtataka ka. Napakaganda at mabuti yung binhi, yung inihasik. Pero bakit meron tumutubo? Na damo, di ba? Meron talaga eh. Meron tumutubo eh. Kaya nga, ang isang magsasaka, ito natural, no? Maliit pa lang yan, nililinis na, binubunot na eh. Ano? May mga taktika nga ngayon ng mga magsasaka, gumagamit sila ng ilang pamamaraan upang hindi sumibol yung mga damo, mga panirang damo. Sa isang aking nakita, gumagamit sila ng mga itik. Iba, itik eh. Itik. Sabi ko, bakit ginagamit nila? Pag malaki na para manginain. Yung iba naman, nagulat ako, talangka. Kung bakit yung mga ginagamit nila, nagulat mga panibagong nakakita nila eh. Pero dito, hindi makita talaga na kung bakit sumisibol. No, gayong inalagaan mo, alagaan mo naman. Pero magtataka ka, bakit sumasabay siya doon sa pagbunga ng isang trigo o isang palay? Magugulat ka, meron na naman sumisibol. Kung minsan nga, kadikit pa nga yan eh. No? Kaya hindi mo siya mabubunot kaagad. Sa paglilinis na, kapag nag-uugat na sila at lumalaki, mahirap na silang bunutin. Bakit? Madadamay yung yung talagang trigo, di ba? Madadamay siya. May tinatawag kasi, no? Sa wikang Grego, no? Isang lang. Tinatawag ito na isulat ko, kung nasulat ko. Sa wikang Grego, tinatawag siyang sisanya. Yung isang damo. Nakauri. Magtataka ka, halos magkatulad sila. Magkatulad. Kung ano ang binhitang trigo o isang palay, magkatulad na sumisibol yun. Hindi mo makikita. Kung yun nga yung damo o panirang damo. Makikita mo yon saan? Sa bunga, yes. Makikita mo sila sa bunga niya. Kapag lumalaki na sila at makikita mo, sa bunga. No? Yun ang mga pagkakalanlan. Kaya nga sa ating pag-aaral, sinasabi rito, datapat ng siwibol ang usbong at mamunga, ay limitaw nga rin ang mga pangsirang damo. Na binabanggit sa ating pag-aaral kung tuloy-tuloy at narinig ko naman, kung tuloy-tuloy, makita natin, yung naghasik ng mabuting binhi sa lupa ay ang anak ng tao. Yung mga mabubuting binhi, yun yung anak ng kaharian, yung mga tinawag ng Panginoon. Yung mga nahasik sa lupa, yun yung anak ng kaharian. Yun yung pagkarinig ng salita ng Panginoon, ito yung nagkaugat. Hindi katulad ng isang binhi na nagkaugat nga, pero dahil sa nakapatong doon sa batuhan, natuyo siya. No? Natuyo at agad nawala yung kanyang pananampalataya. Dahil sa mga dumating na mga kapaghitian. At yung iba naman, yung bang inangkin, yung salita ng buong galak. Pero nawala ito dahil sa mga pagsusumakit sa buhay na ito. Ang iba, makikita natin doon sa binhi,
meron siyang inaagaw siya. Inaagaw siya yung salita. Yung kaaway. Bakit naaagaw siya? Ang pakikinig ng salita ng Panginoon, di ba ito'y nilalasap? Sabi nga parang ngala-ngala na nilalasahan. Paano mo malalasahan yung salita ng Panginoon? Hindi ka nakikinig ng salita ng Panginoon. Di ba? Ang nakikinig ng salita ng Panginoon, ito'y sa Diyos. Ang hindi nakikinig, ito'y doon sa kaaway. Siyempre, hindi ba ganon? Bakit hindi nakikinig? Hindi naunawa. Ang salita ng Panginoon, bukod doon sa inaagaw, nagkukwentuhan, siyempre. Kwentuhan. Sa isang umpukan, sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, hindi mo maunawaan ang salita ng Panginoon, magkwentuhan kayo. Hindi niyo maunawa. Kaya nga, inilalagay sa puso ang salita ng Panginoon. Sapagkat alam natin, sa simula pa lamang, mayroong kaaway. Laging sumasalungat siya sa katotohanan. Nung unang panahon pa, sinabi ba ng Diyos, sabi kay Eva, na kapag kumain ka nito, ng bungang ito, ay mamamatay ka? Hindi ka mamamatay. Laging gano'n siya. Lagi siyang sumasalungat. Ang prinsipe ng sanlibutan ito na sinasabi doon sa chapter 12:31. Siya rin yung nag-aasik. Sabi kanina, nag-aangkin sila yung kanyang mga alagad na apostol ng kaliwanagan. Ang sabi doon, saan ba yun? Narinig ko rin chapter 11. Yan sila yung nag-aasik eh. Alam niyo mo, noong unang panahon pa, pagkatapos ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol, makita natin sa kasaysayan, natapos yun. Yung mga salaysay noong mga 200 hanggang sa ating panahon, makita natin, wala silang hindi natin kundi ang binabatayan natin itong Biblia. Pero may mga history na kinontrol ng ilang mga nag-aangking apostol ng kaliwanagan ang Biblia. Kinokontrol. Na ano pat ang sinumang magsalin. Kasi ang salin ng una, sa Latin lang eh. Paano maunawaan ng mga tao ng panahon yaon? Kung Latin. Kaya may mga ginamit ng Panginoon na ang Biblia ay maisulat sa iba't ibang wika. Na sa ating panahon, na ating napakinabangan. Kasi kung sa iisang wika lang, hindi natin maintindihan yun. Kung Latin lang yun. Nung panahon yun, mabigat. Yung pagsasalin lamang, sa English pa lang magmula sa Latin, pinapatay nila, sinusunod yung tao. Na ang tanging sinasabi ng kasalanan ay yung lingwahe na isalin sa ibang lingwahe. Napakabigat. Ganon nila kumukontrol, pero ang salita ng Panginoon sabi na natili hanggang sa ating panahon. Kaya nakinabang tayo eh. Kaya sabi nga, yung mga ito sabi ganon, sapagkat ang mga gayong tao, 11:13, ng ikalawang Korinto, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa, na nga nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari ng waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kaya pala, makita natin, iba't iba
Iba't ibang mga aral ang dumating dahil sa mga ito. Kuminsan nga, nangyayari na ang salita ng Panginoon, dahil sa pagpapahayag ng mga nag-aangking ito, nasa liwanag, ang sabi sa 2 Pedro, ganito. Sabi ganito sa chapter 2, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwang pananampalataya na itinatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak at maraming magsisunod sa kanilang mga gawang mahalay. Katotohanan, ang mga leader ng mga organisasyon, ng mga sekta, napapatunayan, lumalantad na. No? Maraming magsisunod sa kanilang mga gawang mahalay. Lantad na to ngayon sa ating panahon. At dahil sa kanila, ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Katotohanan naman eh. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit hindi nanunumbalik ang mga tao, ang mga ilan, dahil dito. Dahil sa mga leader na ito, na pinagsasalitaan ng masama. Pinagsasalitaan nila ng masama. Yung daan ng katotohanan. Dahil sa mga ganito. At sa kasakiman, di ba? Nangyayari talaga eh. At sa kasakiman ng mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo ng hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Ito yung mga hahayag. Sila. Kaya hindi ka magtataka na iba't ibang mga Kristiyano ang ating namamalas ngayon. Iba't iba. Dahil din naman sa kanilang mga aral. Hindi mo sila makakitaan ng kabanalan. Hindi po. Dahil sa kanilang bunga ay mamamalas mo sila. Hindi ba? Ang sabi doon sa chapter 7 ng Mateo, ituloy ko rin po. Sabi ganito, 7:15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Di ba ganon? Nangyayari ngayon. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Nakapuputibaga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. At ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Hindi pwedeng ganun eh. Kaya yung inihasik ng Panginoon na mabuting binhi, kailangan magkabunga to ng mabuti. Ng isang mabuting bunga. Katulad ng Israel. Na sinabi ng Panginoon, di ba't aking inilinis ang batuhan? Sabi gano'n. Aking binungkal at binakuran. Bakit? Ang sabi gano'n sa chapter 5 ng Isaiah. Bakit lang ito'y magbunga? Ay ubas-gubat. Bakit gano'n? Bakit nangyayari na isang mabuting bunga, isang mabuting binhi, bakit nagbubunga ng ubas-gubat? Bakit gano'n? Gayong mabuti. Sapagkat kumapalang puso ng bayang ito. Nagmatigas ang kanilang puso. Nagkaroon ng kakulangan ng kaalaman. Lumihis
lumihis sa katwiran ng Diyos. Kaya, namunga ng ubas gubang. Gayong ang binhi na ibinigay ng Panginoon ay mabuting binhi. Mabuting bunga ang dapat na makita. Sa paglalakad ng ating Panginoon at siya'y nagutom, nakita niya ang isang puno ng igos. Mayabong ang punong ito. Mayabong siya. Subalit, nang masumpungan ng Panginoon na naghahanap ng bunga, ay hindi niya ito nasumpungang may bunga. Kaya ang sabi ng Panginoon, ngayon, ay huwag ka nang magkabunga. Huwag nating hintayin ang gano'n, mga kapatid. Na kapag hinanapan ka na ng bunga, sa gitna ng pagbibigay ng Panginoon, ng pag-aalaga, ng mga abono, subalit nasumpungan kang walang bunga. Hindi ba't putulin, makakasikip ka pa sa lupa. Ang sabi nga. Huwag nating hayaan yan. Ang sabi sa isang talinghaga pa, sa chapter, sa Lucas, alam na rin natin to. Ang sabi sa verse 6. Ganito po. 13:6 ng Lucas. At sinalita niya ang talinghagang ito. Talinghaga na naman, mga kapatid. Isang tao na may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan at siya'y naparong mahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. Halos parehas din. Nang makita yon na yung punong ito, hinahanapan niya ng bunga. Ang sabi sa 7, at sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumarito akong humahanap ng bunga ng puno ng igos na ito. Akalain mo pala, 3 taon nang hinahanapan ng bunga yung puno ng igos. Subalit sabi rito, wala siyang nasumpungan. Wala siyang nasumpungan. Putulin mo, sabi gano'n. Wala akong masumpungan, 3 taon na. Putulin mo. Alam mo, may puno talagang hindi nagpubunga, ano? Siya nagpubunga. Kahit anong alaga, bakit kaya? Hindi siya nagbubunga eh. Kaya sabi, putulin mo. At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito. Ano? Ito yung kakilakililas na isang katangian ng Diyos. Yung kanyang pagbibigay ng pagkakataon. No? Na bigyang muling pagkakataon ng isang tao na makabalik sa kanya. Makabalik. Isang katunayan ng isang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tupa na nawawalay. Ang isang pagkakataon. Binibigyan siya ng Diyos. Ganoon ang pagpapahinuho ng Diyos. Hindi katulad ng tao. Isang beses magkasala yan. Pagtatanim ka na yan. Ang Diyos hindi, malawak. Sa ilang mga salita. Ano sabi? Patawarin mo yung kapatid. No? 77. Kung magkasala ng isang araw, 7. Patawarin mo sa isang pagpapainuhod ng Diyos. No? Kaya sabi nga, tutuloy natin. At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. Kita mo yung pagkakataon ngayon? Ibig sabihin, yung panunumbalik, inaasam ng Panginoon eh. At inaasahan niya rin
nasusunod ng inyong pagkikita ay ikaw ay magkabunga na. No? Anong oras? At teka, tuloy ko na lang, no? At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapwat kung hindi, ay puputulin mo. Sa darating ng panahon, sa muling pagkikita natin at ng Panginoong, ang sabi ganito. Ito na lang po, Sa ating pag-aaral, muli, dito na. 40. Mateo 13:40. Ito na lang po, sandali na lang po. Kung paano ang pagtipon sa pagsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na mga nangagpapatisod at ang nagsigawa ng katampalasanan. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw ng kaharian ng kanilang Ama, ang may mga pakinig ay makinig. Darating ng araw, haharap tayo sa Panginoon. Ang bawat hindi magtagumpay ang panirang damo, masusunod. Subalit ang kaharian, mga anak ng kaharian, ay magtatam ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Magandang umaga po, puri ng Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Puri ng Panginoon. Ganun po sa mga naka-online at mga nasa labas. Magandang umaga. Magdadagdag na lang tayo ng kaunti doon sa ating pinag-aaralan sa umaga ito. No? Salamat doon sa mga nagkaroon ng pagbabagi sa umaga. Sa Mateo, no, 13, tungkol doon sa talinghaga at tungkol doon sa mga hasik. No? Sa ating aralin sa 24 hanggang 25, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang karya ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nasik naman sa mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis, no? Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga ay lumitaw na rin ang mga pangsirang damo, no? Ganun po yung talinghaga, no? Kumbaga sa pagtatanim, no? Yung tumubo yung pangsirang damo at meron ding sinadya na talaga na patubuin, no? At alam po natin na itong pangsirang damong to sa palay lang, di ba? Nagkakaawig yan doon sa palay sa kayong trigo, di ba? Kung hindi mo alam talaga, kung wala pang bunga, maliligaw ka, yung magsaka, mabubunot mo yung trigo. Kasi magkapares yan eh. Nakita na ako niyan eh. At salip na mabunot mo yung pangsirang damo, ang mabubunot mo yung tunay na trigo. Ganun po, no? Kaya ngayon dito sa ating aralin, pares na nagasik, no? At yung isa dito sa 13 pa rin ang ating aralin, sa 37 hanggang 39, sabi rito. Nabasa na rin to, ulit-ulit na lang tayo. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting bini ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanglibutan.
Ang mga anak ng kaharian at ang mabuting bini ay ito, ang mga anak ng kaharian. At ang mga nagpangsirang damo ay ang mga anak ng masama. Tinukoy na dito, 39. At ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang diablo. At ang pag-aani ay sa katusan ng sanlibutan. At ang mga mang-aani ay ang mga anghel. Maliwanag po sa atin yung aral nito. Kalinga no? Pero madali nating maunawaan na sa buhay nating ito, sa ating mga sumasampalataya, meron talagang nagliligaw dyan. No? Maski na nasa mabuting lupa ka, no? Meron talaga na meron kasing kaaway manggugulo, magdaraya, masinungaling. Yan ang katangian niya eh. Yung manunukso. Kasi ang Diyos hindi naman manunukso yan eh. Sabi doon sa ano yun, sa aklat ng James. Sabi rito, talagang si Satanas ang manunukso. Sa ibang ano pala katawagan, yung diablo, maraming ano yan eh. Satanas, tinatawag na Satanas, matandang ahas, no? Dragon. Ayun, no? Saan ba yun yung ano? Sa Santiago 1:13, huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso na sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Pagka hindi ka gumagawa ng katwiran ng Diyos, yung masama yung ginagawa mo, yan na, yung manunukso, papasukin ka ng kaaway. Yan ang gusto niya eh. Kasi hindi naman talaga kukunin niya yung kanya na eh. Tinutukso niya yung mga hindi kanya, yung at nasa Diyos, no? Yung nasa ating Panginoon na ang yung kanilang tinutukso diyan. Lalo kung hindi ka gumagawa sa katwiran ng Diyos, no? Nung una pa man talaga ang diablo yung manunukso na talaga eh. Binanggit na kanina to sa Genesis 3:3. Sign muna natin uli para malaman natin. Sabi rin sa aklat ng Genesis 3:3, sabi dito. Umpisan muna natin sa 1. Ito, katangayan niya pa to, yung tuso sa lahat ng mga hayop tong ano. Sabi rin sa 1, ang ahas nga ay lalong tuso sa alinman mga hayop na sa parang nanilika ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy ng nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ni huwag kayo ninyong hipuin, baka kayo mamatay. No, maliwanag po. Huwag kumain ng nasa punong kahoy. Sa 4. At sinabi ng sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. 5. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay may didilat nga ang inyong mga mata, at kayo magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. No? Talagang magdaraya yung kaaway niya, no? Si Satanas. Yun talagang gusto niya, dayain kayo, tuksoin kayo doon sa kapahamakan. Isa pa sa katangian dito nung kasi itong diablong to, ito rin dating anghel to na ibig magmata sa ating Panginoon, no? Gusto niyang siya yung mamuno, no? Mamuno pa. Ganun ang ng diablo eh. Di ba nung tuksin si Kristo? Nagsasalita rin siya ng mga bagay ng salita ng Diyos, di ba? Yung nagugutom siya, di ba? Dahil may ayaw ng 40 days. O kung
inano sa kanya, inalok siya pagkain. Yung bato ya gustong ginawang gawing tinapay yung bato. Sabi ni Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita niya. At doon pa sa ibang ano ron, sa karugtong ng ano, dinala siya doon sa bundok, no? Sa mataas na templo. Kung Diyos ka, magpatihulog ka. Nababagya din na ano ron. Kasi nagsasalita din ng ano ng Diyos eh, salita ng Diyos. Ganon yung kaaway. Laging tama yung binanggit ni kapatid na Dilo, laging sumusoy saya sa puso. Sa 4, no? Ito sa 6:4-6 ng ano. At sa kanya ay sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. No? Pati Diyos, tinukson niya na eh. Salit na yung tayo lang dapat tuksoin eh. Hindi niya kayang tuksoin ng Panginoon eh. Kasi mataas pa sa kanya yun eh. Makapangyarihan sa kanya. At yung isa pang ano rito, yung sabi rito sa 15. Tuloy-tuloy na natin. No? Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo na ngayon sapagkat, ay hindi, ibang ano to, sa 3 ko nabasa. Yung sinabi ro na ano, ito sa 10, nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang inyong paglilingkuran. Kasi inalok sa kanya yung sanglibutan, yung kagandahan ng sanglibutan eh. Ibibigay ko to sa iyo, sabi ni Satanas kay Kristo. Nasamantalang iyon mas mataas sa kanya eh, yung Panginoon eh. Bakit siya sasamba diyan? Walang ibang sasambahin kundi ang ating Diyos lamang. Hindi kung sino pa man. Ganun ang pinapaano rito sa aralin na to, no? Na yung manunukso siya. Meron pang bagay na ano, yung katangian itong si Satanas. Sabi rito kung mabasahin natin dito sa Ezekiel sa 14 hanggang 17, sabi rito. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita sa banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw. Nung lalangin siya sakdal talaga kasi angin nga hanggang sa iyong kalikuan ay nasumpong sa iyo. Dahil sa karamihan na iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pandadahas at ikaw ay nagkasala kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahamak kita o tumatakbo na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso, 17, ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinamahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka, no? Alam po natin na nagkaroon ng pagbabakayan si ating Arkanghel Miguel, no? At si Satanas, no? At inihagis siya doon sa ilalim ng lupa, no? Kaya nga yung hatulan na lang siya yung mga anong to. Kasabay na paghatol ng mga taong masama, no? Ito po yung yung sinabi ko, yung katangian ni Satanas, no? Mapagmataas, no? Sinungaling, no? Sa lahat ng talagang sinungaling siya, no? Kaya sa atin, pinapaalis siya yung mga bagay na yun, na hindi taglay ni Kristo. Sabi nga sa
sa 3 Colossus ng 3:6 kung paanong tinanggap si Jesus, Panginoong Kristo, ay magsilakad kayong ganyan. Ano talagang dapat na ano yun? Wala nang para yung ano natin, manglakad natin, hindi liko-liko no. Pero talaga hindi mawawala ng manunukso o yung mandaraya kasi lumabas na eh. Yung mga mandaraya sa panahon ito. Yan, binabanggit dyan yung mga manggagawang mandaraya. No? Pastor na bulaan. Isa sa mga kabilang dyan na dumadaya sa atin dahil sa kanilang mga salita na hindi wala sa katotohanan, no? Kanilang dinagdagan yung banal na kasulatan, no? Kaya nga sa babala ni Apostol Pablo do sa 1:8 ng Galacia, Galacia, baron. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinangangaral sa inyo ay matakwil. Pagkaiba na, no? Yung, kasi gumagamit din sila ng ebanghelyo eh. Pero karamihan talaga dyan, midaya yung kaniyang pangangaral. Tulad, yung nabanggit ko nung dati na, tulad yan sa isang basong may halong gatas, tapos sinaluhaluan ng iba na pa. Ganun yung aral ng kasalukuyang kapisanan ito. Yung mga kapisanan na lumalabas sa sanglibutan ito. Kaya nga sabi rito sa aklat ng sa 32 ng 32 ba yun? Sa 12:32 ng Deuteronomy, sabi rito, kung anong bagay ang inuutos ko sa inyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Kasi pag kami bawas na, o may kulang, kailangan eksakto lang kung ano inuutos ng Panginoon. Kasi may babalayan dito sa aklat ng Apokalipsis at 22. Mabasahin natin 22:19. 18 hanggang 19, sabi ito. Aking sinaksiyan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng Diyos. Tula na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi ng punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat. Ayun po yung nun. Kaya kailangan talaga yung pagsasalita mo, no? Yung pangangaral, dapat yung katotohanan talaga, no? Walang bawas, walang dagdag, no? Ayun po yung nakakalugod sa Panginoon na sinusunod sa kanyang mga utos, no? Hindi katulad ngayon na yung mga ibang kapisanan, no? Na talagang bukod sa yung pangaral nila may sabi dito sa aklat ng Tesalonica sa 2, ikalawang Tesalonica sa unang Tesalonica pala sa 2. Sa 3, sapagkat ang aming iniaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng bibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Yun yung mga tunay na mangaral, no? Talagang kung ano ang inutos ng Panginoon, galing sa Diyos talaga. Maging si Kristo, di ba? Galing sa Ama yung kanyang sinasalita, no? Kaya yung katuan, malalaman natin yung mga yung nagsasalita ng
kasinungalingan, yung pandaraya. Pagka yung sarili niya, yung pinarangalan niya, ano niya, hindi kanyang aral yun. Yung binabanggit dun sa 1, kasi natin, yung makita to. Dito sa 8, 12, sabi rito. Ay, dito. Sa 7, 8, 18. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Di ba gano'n yung mga ibang mga mangaral ngayon? Yung kaluwalhatian nila yung tinataas, hindi yung nagsugo sa kanila si Kristo. Sa bagay, hindi naman talaga sila hindi naman talaga ang Panginoon nagsugo sa kanila. Kundi sa sarili lang desisyon, di ba? Yung nag-aral si Diyos sa mga paralan. Ayun ang ano nila eh. Hindi talaga mula sama. Kaya ang sinasalita niya tungkol sa kaluwalhatian ng mga namumuno sa kanila, kung ano mga kalagayan nila, kung tapos ba sila o hindi. Ganun yung ano nila eh. Sa kaluguran ng kanilang sarili, kung anong pinag-aaralan, kung anong tapos. Ganun kanila. Tutuloy natin. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, yung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. Yun yung katotohanan na kung ano talaga inuutos sa'yo. Yun. Kaya sila hindi mabali-bali yung aral nila kasi galing yun sa namumuno sa kanila eh. Yung nagtatag ng kapsanan ito. Ikaw, bayaran ka. Kaya nga, mas kinungunang panahon pa eh. Itong mga sacerdote, di ba? Yung mga namumuno sa kanila, nangumulo sa kanila, yung mga propeta, sabi rin sa Mikas 3, nagsisiyatol dahil sa suhol. Sayin natin. (3:11) sabi rito. Ang mga pangulo niya ay nagsisiyatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya ay nagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya ay nanghuhula dahil sa salapi. Gayon may sila'y sasandal sa Panginoon at nangagsabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin, walang kasamaang darating sa akin. Inaano yung mga nangangaral sa ngayon na ano pa, yung pinangangaral nila, yung puro biyaya, di ba? Salip na yung biyayang pang spiritual, yung i-ano nila to, biyayang pang material. Tas nyo yung wallet, malalagyan nyo ng pera. Ganun, di ba? Yung mga ibang ano nila, pangaral. Maraming ano yan eh. Kung babanggitin na lang natin, sila yung mga pastor na walang kabusuhan, binanggit na yan. Ito pa, sabi rito sa aklat ng Judas. Masakit nga lang to salita niya. Pero katotohanan yung sinasabi natin. Baka magising. Saan ba yung Judas? Sino nakakita? Hindi ko mabuksan kagad. Ito, isa lang naman ang Judas eh. Sabi dito sa talagang malabo naman mata natin. Dalawa. Sa 1:12 ng Judas, sabi ito. Ang mga ito ay pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot, na nagpasasabsab sa kanyang sarili, mga alapaap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin,
mga punong kahoy na sa taginaw na walang bunga, na makalawang namatay na binunot pati ugat. Yun po yung ano. Kung itutuloy natin yung basang to sa 16, 116. Ang mga ito ay mga mapagbulong, madaingin na nagsisilakad ayon sa kanilang masamang pita. At ang kanilang bibig ay nangasasalita ng mga kapalaluan, nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakinabangin. Ayun pa yung ano nila. Maging yung unang panahon pa naman talagang gano'n na nangyayari. Ito pa matindi rito, sabi rito sa aklat ng ano. Sa Pilipos, sa aklat ng Tito. Hindi tayo matatapos ha. Sa aklat ng Tito. Yung mga nagtuturo nangangaral na. Lalo na sa mga Hudyo nangyari na dito sa aklat ng Tito. Sabi rito sa 1 11 muna hanggang 16:2. Na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikim, mga taong nagsisibang gulo sa buong mga sangbayan, na nagtuturo ng mga mahalay bagay na di nararapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Ito yung mga binabanggit ko, yung mga ng mga ngaral, yung mga alipores nila, yung mga alagad nila. Kasi binanggit dun sa aklat ng Korinto, di ba? Sa 11, sila ay nagpapakuling dito yun sa dito sabi rito, sinabing na talon tayo sa 13, ang patutong ito ay tunay dahil sa siya dito'y sawain mong may kabagsikan sila upang magpagaling sa pananampalataya, na huwag makinig sa mga kata ng mga Stoic, mga Hudyo, yung mga katang yan, diba? Nilalang ng Diyos yung ang tao na matuwid, pero nagsihanap ng mga kata. May mga katang ngayon na hindi galing sa Diyos, sariling na lang yung invento. Dito talong tayo sa 16. Sila ay nagpapanggap na nakilala nila ang Diyos, ngunit ikinakala sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malupit at mga masuwain at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yun po yung mga mandarayang mga na binabanggit ko. Ito yung binabanggit ko kanina sa ikalawang Korinto sa 11, 11, 14. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay mapagkunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ganun po yung mangyayari na. Grabe yan kung babangit natin Jeremias, sabi rito sa Jeremias 10, 11, 21. Sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi nagsisangguni sa Panginoon, kaya't hindi sila magsisiginhawa at lahat nilang kawan ay nangalat. Nangalat talaga. 12 ng Jeremias 10. Sinira ng maraming pastor ang aking ubasan, kanilang niyapakan ng mga paa ang aking bahagi. Kanilang ginawa ang aking mahalagang bahagi na ilang nasira. Ganun nangyari. Yung mga upahang yung mga bayaran, upahang mga ngaral. Ganun ang ginagawa. Ganun mangyayari pagka hindi sumunod talaga sa tunay na utos ng Panginoon. Sa kanilang sarili yung sinusunod nila. Kaya nga yung yung katiyakan para maano tayo doon sa maligtas tayo doon sa kapamakan. Sabi rin sa alam natin sa Santiago 4:7, Ano ba nakalagay doon? Magsalangsang
magsilapit kayo sa Diyos, sabi ron. At siya ilalapit sa inyo. Magsisilangsang kayo sa diablo at siya itatakas sa inyo. 4:7 ng Santiago. Ayun po yung dapat nating gawin. Sa 3:16 ng Colossus, manahanan ng sagana sa inyo ang salita ni Kristo, no? Pagkataglay natin yung salita, meron tayong pagpipigil, no? Kasi isa yun sa sangkap ng pananampalataya, yung 7 yan eh. Sa 1:5 ng Pedro, no? Idagdag natin dun sa pananampalataya yung kagalingan. Sabi rito, basahin ko na nga. So, ikalawang tapos na rin eh. Namin hindi tayo nabanggit eh. Sa 5, oo at dahil dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay pamagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at ang kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Kung tutuloy natin yun, no, hindi tayo matitisod kung taglay natin yung mga bagay dito. Ano po yung isa pa yung yung salita ng Panginoon dito sa taglayin niyo yung kalasag ng pananampalataya, siyang ipapatay natin sa masama. Sa Epeso 6:11. Sabi 11 muna. Mga bis kayo ng buong kagaya ka ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diyos. Ibibis natin to, no? 13. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo mga tagal sa araw ng masama. At kung mga gawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katuanan na may sakbat na baluti ng katawan. At ang inyong mga paa may panyapak ay nasa paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nagninigas na sulugi ng masama. Tapos na ba? Salamat po. Gandang umaga.